tawag sa pagsamba. Mapalad ang tao sa iyo'y sumasamba at sa pagsamba nila'y inaawit ka. At sa pag-ibig mo'y nabubuhay sila sa buong panahoy ika'y pinupuri ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Tayo po'y manalangin. Makapangyarihang Diyos na lumalang ng langit at ng lupa, na lumalang sa amin at sa lahat ng aming ikinabubuhay. Pinupuri ka po namin, sinasamba, niluluwalhati, dinadakila ang kabanal-banalan mong pangalan. Panginoon, ikaw po ang may sabi sa John 15:7. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be given you. Naniniwala po kami, Ama, sa iyong mga salita. Nang kahawakan kami ng aming mga panalangin na iyong dinirinig. Umaasa kami, dakilang Diyos, na anuman ang aming hilingin sa iyo, na may kapakumbabaan at may bagbag na puso, hindi mo kami bibiguin. Dalangin namin sa iyo, dakila namin Diyos. Basbasan mo po ang hapong ito sa aming ginagawang pagsamba. Likhaan mo po ng malinis na puso ang iyong anak na gagamitin sa hapong ito upang magdala na iyong mabuting balita. Dakilang Diyos, patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kahinaan, sa lahat ng mga kalikuang aming nagawa, sa lahat ng mga kasalanan, hayagman o lihim. Panginoon, tulungan po kaming makalakad sa makipot na landas na kasama ka. Ikaw lamang, Ama, ang aming inaasahan sapagkat ikaw ang ilaw sa aming dinaraanan. Panginoon, nang hahawakan kami, nanariyan ka sa aming kalagitnaan. Bagamat kami hiwa-hiwalay, Panginoon, ay nagkakaisang puso at damdamin kami sa pagsamba sa iyo. Purihin ka, O Lord God in heaven. In Jesus' mighty name we pray. Amen.
Ang teksto po na pagbabatayan natin sa hapong ito ay matatagpuan sa 2 Pedro, Kabanata 3, Talata 18. Ganito po ang sinasabi, ayon sa kagandahang loob ng Diyos, nagpatuloy kayo sa paglago sa kabutihan at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa kanyang kapurihan ngayon at magpakilanman. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat at pinupuri po natin at pinasasalamatan ang ating Panginoon sa pagpapatuloy po ng ating virtual service sa gabing ito at dahil nga po sa ating kasalukuyang sitwasyon ay ganito pa rin po ang kaparaanan ng ating pagsamba sa ating Panginoon. At salamat nga po sa ating Diyos sapagkat meron siyang patuloy na ginagamit ng mga kapatid natin, ang ating pong nurture team, na sila po ay bihasa sa ganitong kaparaanan, sa ganitong technology upang kahit po sa pamamagitan ng online ay makapagpatuloy po tayo sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Muli ay magandang gabi po sa ating lahat, sa mga nandito po sa Zoom, at gayon din po yung mga sa kasalukuyan ay nanonood po sa pamagitan ng FB. At mamayang gabi rin po ay yung mga magandang gabi na rin po sa mga manunood ng pamaya-maya. So sa gabi pong ito, ang topic po natin ay tungkol po sa mga katangian ng isang mature Christian. Pansinin po natin yung binasang teksto kanina. Ang sabi po sa sulat ni San Pedro ay basahin ko lang po muli sa inyo. Ayon sa kagandahang loob ng Diyos, magpatuloy kayo sa paglago sa kabutihan at sa pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa Kanya ang kapurihan ngayon at magpakailanman. Amen. So, ang tagubilin po sa atin dito ng sumulat na si Pedro ay magpatuloy daw po tayo sa paglago, sa paggawa ng kabutihan. So, sabihin na rin po natin na pananampalataya, dahil ang sabi po dito ay pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat pag sinabi po natin na pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo, ay nandoon po yung pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Na kung saan ang tagubilin po sa atin ay tayo daw po ay magpatuloy. So kung ibig po sabihin ng magpatuloy, ito po ay proseso. So kung ganun po, ang buhay Kristiyano ay isang proseso. Hindi po ito katulad ng sinasabi ng ilan na pagka nagbago siya ngayon ay parang overnight lang po yung pagbabago. Hindi po. Ang pagbabago po, lalong-lalo na po sa isang mananampalataya, nakakilala sa ating Panginoon, ay proseso po. So, bilang proseso po ng ating pananampalataya, ng pagnanais po natin na lumago, siyempre po, meron po itong mga tinatawag na improvements, mga developments. Pagka po ang isang
tao ay lumalago sa kanyang pananampalataya, ay nakakakitaan po natin ng improvements, mga pagbabago. Ano po. So ngayon po yung nais ko pong i-share sa inyo, kung tayo po ay nagnanais na lumago sa atin pong pagkakilala sa ating Panginoon, sa atin pong pananampalataya sa ating Panginoon, dito na po papasok yung tinatawag nating ang isang Kristiyano ay nagiging matured. Ano po, siguro po ang karamihan sa atin ay narinig na ang mga mensahe tungkol po sa mga matured Christians, o kaya po napag-aaralan na rin sa mga Bible studies. Pero sa gabi pong ito ay nais po pong muling i-share sa inyo ang ilan pong mga katangian ng isang mature Christian. Di po ba? Sabi ko nga po kanina, yung pong isang Kristiyano na nagnanais na lumago sa ating Panginoon, sa pananampalataya sa ating Panginoon, ay mayroon pong mga pagbabago, mayroon pong mga improvements. Ano po, kaya po, pwede na nating sabihin na siya ay mature Christian. Pero, hindi pa rin po doon natatapos yan. Ano po? Sabi nga ay nagpapatuloy. Ang una pong katangian ng isang mature Christian ay a mature Christian is positive under pressures. So, ang isa daw pong lumalagong Kristiyano o ang isang mature Christian ay positibo sa pagtanaw sa mga pressures ng buhay. Kapag po sinabi nating mga pressures, di po ba hindi ito maganda? Nakakapagbigay ito sa atin ng hindi magandang pakaramdam. Ano po, nakakapagbigay ito sa atin ng mga kabalisahan, nakapagbibigay ito sa atin ng mga pangamba. Kasi po pag sinabing pressure, sigurado na ito ay meron kang problemang pinagdaraanan, merong mga challenges, merong mga crisis na pinagdadaanan. Ano po, kaya napipressure tayo. Ano po, lalo na nga po ngayon sa panahon ng pandemya na ating kinakaharap. Iba't iba po yung mga trials na nagbibigay po sa atin ng pressure. Ano po, kung minsan yung ilang mga kapatid natin, maring hindi na po kumpleto yung pasok nila sa trabaho. Dati, nung wala pang pandemic, ang trabaho nila ay kumpleto sa araw. Dumating yung point na hindi na kumpleto yung trabaho, kaya po minsan, halimbawa 6 days siyang nagtatrabaho, gagawin na lang 4 days. Minsan, mas mahaba yung inilalaan sa trabaho. Ano po? Kaya nape-pressure siya sa bigat ng work. Kung minsan naman po, sakto yung oras ng trabaho, kulang sa araw, kaya konti lang din po yung, or mababawasan po yung kita. Ano po? So dahil doon, nakakaramdam siya ng pressure. Ano po? Pero ang sabi po dito sa Santiago 1, verse 2 hanggang sa mga verses 4, sabi po dito, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na yan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Mga kapatid, paano nga po ba natin kinakaharap ang mga pressures ng buhay? Paano po tayo tumutugon sa mga ito? Ano po? Sabi nga po dito sa verse na binasa ko kanina, maging matatag daw po tayo. Ano po? Ang isang mature Christian ay consistent sa kanyang pananampalataya. Ano man ang mangyari, siya ay nagpapatuloy sa pananampalataya sa Panginoon, sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi po nahahadlangan ang kanyang pananampalataya ng mga kahirapan o mga
pagsubok na pinagdaraanan. Si Joseph po, na karakter sa Bible, lahat po siguro sa atin ay alam ang kwento tungkol kay Joseph. Ano po, na kung saan si Joseph ay maraming iba't ibang mga pagsubok na pinagdaanan. Ano po, ilan lamang po dito ay yung siya ay una nung siya po ay itapon. Anong pong ang unang mga pagsubok na pinagdaanan po ni Joseph ay yung siya ay pinagkakaisahan ng kanyang mga kapatid. Ano po, pinag-uusapan siya dahil dun sa kwento na iginawa siya ng arob ng kanyang tatay na si Jacob. Ano po, at pagkatapos dahil sa kanilang pagkainggit, sa kanya ay napagkaisahan niya po na gawan siya ng hindi maganda. Tinapon siya sa balon, tapos po siya ay ibinenta. At pagkatapos, ang isa pa niyang naging karanasan ay nakulong siya ng wala naman po siyang ginawang kasalanan. Pero lahat ng kung ito ay napagtagumpayan ni Joseph dahil po sa kanyang matibay at matatag na pananampalataya sa ating Panginoon. Ano po, at siya nga po ay ayon sa kwento, siya ay naging governor ng Egypt. Pangalawa pong katangian ng isang matured Christian, a matured Christian is sensitive to the needs of other people. Nakikita po ng isang matured na Christian kung ano po yung pangangailangan ng kanyang kapwa. Ano po, nararamdaman niya kung ano yung pangangailangan ng kanyang kapwa. Nandun po yung kanyang pagmamalasakit. Ano po, sabi nga po, hindi niya iniisip yung kanyang sariling kapakanan, kundi ang kanyang iniisip ay kung ano yung kapakanan ng iba, kung ano yung makabubuti sa iba. Ano po, yun po yung laging niyang naiisip. Ano po, sabi nga po dito sa unang Juan, chapter 3, verse 17 and verse 18, kapag nakita ng sino mang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, paano niya masasabing siya umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Yun po, sabi nga po ay pagsumikapan na natin na ipakita sa pamamagitan ng gawa, yun pong ating pagmamalasakit sa iba. Sabi nga po dito, ang isang katangian ng isang matured Christian ay nakikita niya o sensitibo siya sa kung ano man yung pangangailangan ng iba. So yung pong ating text ay nagpapaalala tungkol po dito. Ano po? Pero sabi nga po natin, kung minsan yung pagpapakita ng malasakit ay hindi lamang po naman sa mga material na bagay. Ano po? Kundi may mga kapatid po tayo na kung minsan hindi naman po mga material na bagay ang kanilang kailangan. Ano po? Yun lang po bang makapagpakita tayo ng concern sa pamamagitan ng pagsasabi lang po ng kumusta ka? Ano po? Ano na po yun? Para pong sapat na po sa kanila yun. O kaya po yung mapakinggan lang po sila kung ano po yung kanilang pinagdaraanan, sapat na po sa kanila. At kung ano man po yung alam natin na kailangan nila, hindi po material na bagay, ano po, kung minsan yung panahon natin, o kaya po yung attention natin. So sa pamamagitan po nito, ay maipapakita natin ang ating pagmamalasakit sa iba. So, ang isa daw po ng matured Christian, ay yun po ang isa sa kanyang mga katangian po. Pangatlo po, a matured Christian is a peacemaker, not a troublemaker. Sa Mateo chapter 5 verse 9, sabi po dito, mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipapagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Isang paalala po sa atin ng Panginoon sa kanyang mga salita
ay maging daan tayo ng kapayapaan. Bilang mga lumalagong Kristiyano, isa po ito sa ating pakanasain. Nagamitin tayo ng Panginoon bilang peacemaker. Tayo po ang pagmula ng kapayapaan, ng pagkakasundo. Ano po? Para po sa mas magandang samahan, sa tahanan, sa workplace, at sa churchman. Ano po? O kung saan man pong lugar tayo dinadala ng ating Panginoon, ay tayo po ay maging daluyan ng kapayapaan. Ano po? Sabi nga po, magdala tayo ng kapayapaan sa halip na paguluhan. At isa nga po ito sa tanda ng isang matured Christian, na siya po ay isang peacemaker, hindi troublemaker. Sabi nga po, sa magulong daigdig ngayon, ano po, nakikita naman po natin kung ano yung nangyayari sa ating kapaligiran, ano po, at maging minsan sa ating sariling pamilya o sa ibang pamilya, sa mga iglesia man po, ano po, meron talagang mga nangyayaring mga kaguluhan. At yung kaguluhan po na ito, kung minsan ay hindi po maiwasan, ano po, na meron pong pinagmumulan. Ano po. Kaya po, sa gabi pong ito, ang isa pong paalala sa atin ng ating Diyos bilang kung kasama na po tayo dito sa matured Christian ay yung kung tayo ay maging peacemaker. Ano po? Not a troublemaker. Pang-apat po, a mature Christian is patient. Matyaga po. Ano po? Ito po ay isa sa napakagandang virtue na dapat pong taglayin ng isang Kristiyano. Sabi nga po sa Santiago chapter 5 verse 7 and 8, kaya nga't magtiyaga kayo mga kapatid hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang magsasaka. Buong tiyaga niyang hinihintay ang mahalagang bunga ng kanyang bukirin at ang pagpatak ng una at huling ulan. Dapat din kayong maging matyaga. Tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Ginamit po ni Santiago ang magsasaka bilang halimbawa ng pagiging matyaga. Dahil po ang magsasaka, sa mga, lalo na po sa mga may edad, ano po, at saka sa mga lumaki sa isang lugar o sa kanilang tahanan na isang magsasaka, ako po ay ang mga magulang ko po ay magsasaka. Kaya po nakita ko kung paano po yung kanilang pagtatanim sa bukid na talaga pong kailangan ng katyagaan. Sapagkat unang-una po sa pagtatanim ng magsasaka, na nakita ko po sa aking tatay ay ihahanda muna po yung bukid, yung lupa. Ano po, lalo na po nung unang panahon, hindi po katulad ngayon na medyo mabilis-bilis na ano po. Kasi ngayong panahon na ito, meron na po mga masin, mga traktora na ginagamit ang magsasaka upang mapabilis ang paghahanda sa lupa. Unlike before, nung po mga bata pa kami, upang maihanda ang bukid, kailangan po ng kalabaw, kailangan lilinisin, ano po, kailangan ng pang-araro. So marami pong proseso. Kailangan ng pagtitiyaga, ano po, ng katyagaan. At pagkatapos magpupunla, hihintayin tumubo yung punla. Pagkatapos, lang po, itatanim. Pagkatapos, maghihintay naman si tatay ko ng paglaki ng palay o ng pagpatak ng ulan, katulad nga po na sinabi sa mga talata, upang tumubo ang mga tinanim na palay hanggang sa ito po ay anihin. So, mahabang panahon po yung ginagawang paghihintay. Ano po, bago po anihin ang palay. Katulad po ng magsasaka, ang isang mature Christian ay matyaga sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Naghihintay sa mga gagawing pagtugon ng Diyos sa kanyang mga pinagsusumikapan. Siguro po lahat po tayo ay mayroong hinihintay mula sa ating Panginoon. Ano po yung tinatawag natin mga breakthroughs sa ating mga buhay. Naghihintay na may katyagaan sa pagtugon
ng Panginoon sa ating pong mga inilalapit sa Kanya sa pamamagitan po ng panalangin. Katulad po ngayon sa panahon po ng pandemya, lahat po tayo ay mayroong isang panalangin na matapos na po ang pandemya ito na ating pinagdadaanan. Salamat po sa Panginoon sapagkat tayo ay Kanyang patuloy na binibigyan ng katiyagaan upang patuloy nating itulog sa Kanya ang panalangin natin na matapos na ang pandemya ito. At habang tayo po ay naghihintay, siguro po lahat naman tayo ay nararanasan natin ito na tayo ay patuloy na hinuhubog ng ating Panginoon, patuloy niyang inaayos ang ating pananampalataya sa Kanya at ang ating relasyon sa Kanya. At ang panghuli po, sabi dito, a mature Christian is prayerful. Mapanalanginin po. Ang sabi po sa unang Thessalonica chapter 5 verse 17, maging matyaga kayo sa pananalangin. Ito po yung tagubilin sa atin po. Maging matyaga tayo sa ating pananalangin. At siguro po, lahat naman po siguro tayo ay ganito yung ating ginagawa. Lalo na po sa panahong ito. Sa mabuti at hindi mabuting sitwasyon, ang mature Christian ay laging nananalangin. Sa gitna po ng maraming kaabalahan, ang mature Christian ay may nakalaang oras sa Diyos upang manalangin. Kasi po sa panahong ito, napakaraming dapat asikasuhin, dapat gawin ang isang tao. Busy, sabi nga, busy. Pero ang mature Christian po, sabi ay, walang nagiging hadlang sa kanyang pagnanais na makipagtagpo sa Panginoon. Meron siyang regular time na pakikipagtagpo sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. At napagtatagumpayan ang mga hadlang, ang mga tukso. Di po ba sa panahon ito maraming hadlang, tukso, marami nga pong nagsasabi ang mga nagiging hadlang, tukso, gadget, yung pag-FB, internet, nagiging hadlang po ang mga bagay nito minsan sa ating pagtatakda ng oras ng pagdalangin sa ating Panginoon. Tingnan po natin si Daniel. Napakagandang halimbawa po ng isang taong prayerful. Si Daniel, during his time, pinag-utos po ng Haring Dario na bawal mo nang manalangin within 30 days bali sa kanya. At kung sino man daw po yung masumpungang manalangin ay itatapon sa kulungan ng leon. Pero si Daniel, dahil po sa kanyang desire na makipagtagpo sa ating Panginoon through prayer, hindi po siya natakot. Ginawa pa rin niya yung kanyang routine 3 times a day, morning, afternoon, and evening. At hindi po siya nagtatago. Naka-open po yung kanyang mga bintana. At dahil doon, nakita siya ng mga taong galit sa kanya. At siya ay sinumbong kay Haring Dario. So, no choice po si Haring Dario. Inarusahan niya si Daniel. At alam naman po natin ang ending ng kwento, kahit po itinapon si Daniel sa kulungan ng mga leon, ay hindi po siya nilapa. Iningatan siya ng ating Panginoon. So, nagpatuloy po si Daniel sa kanyang pagiging mapanalangin kahit mayroong nakaambang panganib. Panghuli po, atin pong hingin ang tulong at gabay ng ating Panginoon upang makita sa atin, patuloy na makita sa atin ang mga katangiang ito ng isang mature Christian para po sa kapurihan, kalwalhatian ng ating Panginoon. At sa pamamagitan po nito ay marami pong makakakilala rin sa ating Panginoon.
ang Panginoon na ating sinusunod, ang Panginoon na ating pinaglilingkuran. Marahil po, marami sa atin ay taglay na po ang mga katangian ito ng isang matured Christian. So ang gagawin na lang po ay ipagpatuloy po ito. At kung wala pa po tayo sa ganitong level, ang ating pong Panginoon ang tutulong sa atin upang maranasan natin o maging matured Christian din po tayo. At kung nandito na po tayo sa level na ito, ay patuloy nawa tayong gamitin ng Panginoon para sa kanyang kapurihan at kalwalhatian. Muli, magandang gabi po sa ating lahat. Amen. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa gabing ito na binigay mo sa amin na kami ay tinipon mo ng sama-sama, Panginoon, bagamat kami hiwa-hiwalay. Subalit kami binubuklod mo sa pamagitan ng makabagong teknolohiya, Panginoon, na nagagawa pa rin namin, Panginoon, ang pagsamba, ang paglulahati sa iyong dakilang pangalan sa pamagitan, Panginoon, ng virtual. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong mga anak na ginagamit upang ang mga gawain ito, Panginoon, ay magkaroon ng katagumpayan. Salamat po, Panginoon, sa mga kabataan, Panginoon, na nagbibigay ng kanilang panahon, ng kanilang commitment and dedication upang ang gawain ito, Panginoon, ay magpatuloy. Dakilang Diyos, tunay nga po na itinadalangin namin ang bawat isa, kaanib ng aming iglesia, at tunay nga po na ikaw ang Diyos sa patuloy na magpala, mangalaga, mag-provide ng lahat ng kanilang pangangailangan. Tunay nga po, Panginoon, na alisin mo ang pag-aagam-agam ng bawat isa sa gitna ng pandemya na aming kinakaharap. Tunay po, Panginoon, na ang makita namin ang iyong kapangyarihan, makita namin ang iyong magagawa sa aming buhay na hindi mo kami iiwan, hindi pababayaan man. Tunay po, Panginoon, na sa mga affected po, Panginoon, ng virus na ito, ang aming mga kapatid, Panginoon, ikaw ang Diyos ang patuloy na mag-ingat sa kanila. Patuloy namin dinadalangin si Ate Vilma, tunay nga po na ikaw ang Diyos ang patuloy na magpagaling sa kanya. In Jesus' name, Panginoon, tunay nga po na tulungan nga po siya, tunay nga po na ikaw ang humipos sa kanya upang maranasan niya ang ganap na kagalingan. Ganun din po sa mga kaanib namin, Panginoon, na may mga symptoms, tunay nga po na ikaw ang Diyos ang patuloy na mangalaga at maging doktor nila. Alam namin kung paanong
nagpagaling ka ng napakaraming tao noong unang panahon. Ikaw pa rin ang Diyos ang nagpapagaling sa makabagong panahon. At alam namin, Panginoon, na ibibilang mo sila sa iyong paggagalingin. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong anak. Sa iyong anak na ginamit si Ate Ruby, tunay nga po na salamat po sa kanyang buhay, salamat po sa kanyang mensahe na tunay nga po na nais mo ng bawat isa sa amin ay maging matured, Panginoon, matured Christian upang ang buhay na ito, Panginoon, ay patuloy na makita mo na sumusunod, patuloy na inaalam ang iyong kalooban, at patuloy na nag-aalab sa aming pananampalataya. Dakilang Diyos, tunay nga po na patuloy mo kaming ingatan, Panginoon, at tunay nga po na sa ganitong sitwasyon ng aming mga buhay, wala kaming maasahan, kundi ikaw na aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kailan Diyos, patnubayan niyo ang bawat isa sa mga nanonood, nakikinig sa kanilang mga bahay-bahay. Tunay nga po na abutin niyo nga po sila. At alam namin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, ang iyong pagpapala, ang iyong pag-ibig, ang iyong pagkupkop, ang patuloy nilang mararanasan. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng Jesus. Amen. At ngayon, tanggapin natin masaganang habag, pagpapala, pag-ibig ng Diyos Ama, ang patuloy na pagkikipisan, pagtuturot kaaliwan ng Banal na Espiritu sa ating kalagitnaan, at ang patuloy na pagliligtas sa Kristo na ating Panginoon, mula pa ng una, ngayon at magpakailanman. Amen.